Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Maaaring tumayo ang lahat para sa ating pangunang panalangin na pangunguluhan ni Binibining Heart. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So ngayon ay manatiling nakatayo para sa ating pampasigla at ating kakantahin ang Ako ay may ulo. Ako ay may ulo, may balikat, may baywang, may tuhod, may paa na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. So ngayon ay maaari na kayo umupo. Ngunit bago yan, ano ang gagawin? Okay, ayusin ang mga upuan at saka pulutin ang mga basura na nasa ilalim. At saka itapon ito sa inyong lalagyan sa tamang basurahan. So, ngayon ay magtatala ako ng mga lumiban sa pakitingnan ang iyong kanan at ang iyong mga kaliwa. Sino ba ang lumiban, Binibining Secretary? Magaling dahil nandito tayong lahat. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. So, bago tayo magpapatuloy or pumunta sa ating pagbabalik-aral, ay sasabihin ko muna ang ating mga alituntunin. Una ay itrato ang bawat isa ng may respeto at may paggalang. At pangalawa ay magsalita lamang kung bibigyan ka na ng iyong oras. Maliwanag lang ba sa lahat? Okay. So ngayon, sino ba ang nakakaalala kung anong ating tinalakay noong nakaraan? Binibining Miles? Tama, ang ating tinalakay ay tungkol sa kahalagahan ng banghay aralin. At magbigay ka nga ng halimbawa ng kahalagahan, Binibining Sunshine. Tama, ang banghay aralin ay ginagamit ng isang guro bilang guide sa kanyang leksyon. Ano pa ang ibang halimbawa na maibibigay mo, Binibining Mata? Okay, ito ay nagsisilbing script at gabay sa pagtuturo. Ako ay nasisiyahan dahil kayo ay natututo sa ating huling tinalakay na leksyon. Ngayon ay may inihanda ako para sa ating unang gawain. Balikan natin ang ating awitin na inawit natin kanina. 'Di ba meron tayong inawit na ulo, abaga, baywang, tuhod at paa. At yun ay mga halimbawa ng parte ng katawan. Kagaya ng ating katawan, ang banghay aralin ay mayroon din itong iba't ibang parte or bahagi. At sinasabi dito na lahat ng parte ng ating katawan ay may sariling papel na ginagampanan. Sang-ayon ba kayo? Magaling. Halimbawa, ang ating kamay ay mayroon itong ginagampanan sa atin bilang isang mag-aaral. So saan ba ginagamit ang iyong kamay sa pag-aaral, Binibining Baldado? Tama, ito ay ginagamit natin sa pagsusulat. So, ngunit, paano naman kaya kung hindi natin ito ginagamit sa mabuting pamamaraan, kagaya na lamang ng pagsiselfone ni Miss Hart, o kaya pag-EML ni Ginoong John sa kanyang free hours. So, di ba hindi ito magiging epektibo? Kaya dapat taglayin ng isang kamay ang pagiging masipag. So, dapat masisipag ang ating mga kamay upang ito ay magiging epektibo. So, kagaya na lamang sa banghay aralin, ay kailangan din na magiging epektibo ang mga bawat bahagi nito nang sa gayon ay magiging epektibo ang iyong banghay aralin at ang iyong pagtuturo. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay ang mga katangian ng isang mabuting banghay aralin. Pero sa ating pagpapatuloy, alamin muna natin kung ano ang ating mga layunin. So, pakibasa sa pinakauna, Binibining Baldado. Sa pangalawa, Binibining Miles. At sa pangatlo, Binibining Maylin Pitiluna. Maraming salamat. So ngayon ay magtungo na tayo sa pinakaunang katangian. So tatanungin ko si Binibining Noemi, ano ba ang pinakaunang bahagi ng iyong banghay aralin? Layunin, tama. So ang pinakaunang bahagi sa banghay aralin ni Binibining Noemi ay ang layunin. So Binibining Storko, ano ba ang katangian na dapat taglayin ng isang layunin? Maaari kang tumayo. Tama, maraming salamat. Ayon kay Binibining Storko Class, ang isang layunin ay dapat malinaw at naaangkop.
So bakit kaya kailangan na malinaw at naaangkop ang isang layunin? Binibining engreso? Tama, kailangan ito malinaw at naaangkop dahil ang layunin ay magsisilbing gabay sa iyong pagtatalakay sa iyong mga aralin. At sa pagtatalakay sa paggawa ng isang layunin class, kinakailangan din na meron itong sinusunod kagaya na lamang ng abbreviation or acronym na SMART. SMART na nangangahulugang specific, S bilang specific, M bilang measurable, A as achievable, R as relevant, and T as time-bounded. Kinakailangan din sa pagsulat ng layunin ay napakatiyak at naaabot lamang ito pagkatapos ng iyong talakayan. Di ba halimbawa, mayroon ka lamang isang oras, kinakailangan na sa pagtatapos ng isang oras ay natapos mo na or nakakamit mo na ang iyong mga layunin. Ang mga layunin ay nagsisilbing inaasahan ng mga mag-aaral sa pagtatapos ng iyong talakayan. Ang pangalawa naman na katangian ay ang pagtutugma sa mga pamantayan sa pagkatuto. So sa senior high school ay mayroon tayong tinatawag na curriculum guide at doon natin makikita ang mga pamantayan ng pagkatuto. Ang pamantayan ng pagkatuto ay nagsisilbing daan upang maging sistematiko ang iyong paglalahad ng mga aralin. Ang pangatlo ay ang aktibo at nakakaingganyong mga activity. So para sa inyo, bakit ba kinakailangan ang mga activity ang mga nakakaingganyong activity para sa isang klase? Binibining dunghaw? Tama, kinakailangan ang mga activity upang hindi magiging boring ang iyong klase. Sinasabi din ng pagkakaroon ng mga activity sa iyong klase ay daan upang ang mga mag-aaral ay sasali at mag-i-engage sa inyong diskusyon. Ayon pa nga kay Tomlinson, ng mga mag-aaral ay dapat nasa sentro ng kanilang pag-aaral at ang mga aktibidad ay dapat na nakatugon sa kanilang mga pangangailangan at interest. So kung magbibigay ka naman ng mga activity, hindi yung mga activity na halimbawa ang iyong mga estudyante ay nasa kolehiyo na, hindi pwedeng magbibigay ka ng mga gawain na pang-elementarya at pang-primarya. Halimbawa yung pagkakaroon ng 10-20, diba, hindi yun dapat sa kolehiyo kasi hindi yun nakatuon sa kanilang interest. So kailangan din na ang iyong mga ibibigay na mga gawain ay ayon sa kanilang interest. Meron ako ditong kasabihan or quotes ni Benjamin Franklin. Tell me and I blank, teach me and I blank, involve me and I blank. So sino ang pwedeng sumagot? Binibining Katipan. Tama ang iyong sagot. Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. So, kaya kinakailangan na meron tayong mga activity kasi kapag sumasali ang mga estudyante ay higit silang natututo sa ating mga aralin. Ngayon naman ay magtungo tayo sa pang-apat kung saan ito ay ang pag-unlad ng mga critical na kasanayan. So ano nga ba ang pag-unlad ng mga critical na kasanayan? Ayon kay Hall and Elder noong 2008, ang pagtuturo sa critical na kasanayan ay mahalaga para sa paghubog ng mga mag-aaral na maging mapanuri at mapanagot sa mga mamamayan. So bakit nga ba kinakailangan yung pag-unlad ng mga critical na kasanayan? Diba binibigyan tayo ng mga mahihirap na gawain, mga mahihirap na projects, at mga iba't ibang gawain na tayo ay nahihirapan. So sa palagay natin, pinaghihirapan tayo ng ating mga teachers. Kasi nga, ayon kay Paul and Elder, ito ay nakakatulong para ma-improve ang pag-iisip ng mga estudyante at magiging mapanagot sila sa mamamayan. So the more na binibigyan tayo ng mga mahihirap na gawain, ay nagiging mas responsable tayo sa ating sariling buhay into real life na mga situation. Ngayon naman ay magtungo tayo sa panlima, kung saan ito ay
pagpapahalaga sa pagkakaiba at pangangailangan ng mga mag-aaral. So bakit, para sa iyo Binibining Miles, bakit kailangan ang pagpapahalaga sa pagkakaiba ng mga mag-aaral? Tama, hindi naman natin maipagkakailala, ang bawat isa sa atin ay mayroong kaibahan. Di ba kasi nanggaling tayo sa iba't ibang pamilya, iba't ibang kultura, iba't ibang environment, kaya meron talagang kaibahan sa atin. Di ba halimbawa, si Noemi, magaling siya mag-drawing. Pero, ang role dito ng guro ay tulungan ang kanyang kakayahan, ang kanyang kasanayan sa pag-drawing na mapaunlad at mapalago. Tulungan ng guro na umunlad ang isang mag-aaral sa kanyang sariling pamamaraan. Pero hindi naman ibig sabihin na dahil magaling kang mag-drawing ay mag-focus ka na lang palagi sa iyong pag-drawing. Dahil tayo naman ay mga guro, inaasahan na magtuturo sa mga estudyante sa susunod pang mga henerasyon, kaya dapat din nating aralin ang iba't ibang larangan. Diba? Hindi pwedeng drawing lang ako ng drawing at hindi na ako mag-aaral para sa aming quiz. Dapat aralin natin ang bawat parte ng pagiging isang guro. Dito rin pumapasok ang differentiated instruction at ang multiple intelligences ni Howard Gardner. Na ang bawat mag-aaral ay mayroong kaibahan at kailangan itong i-recognize. So, mayroon po ba kayong mga katanungan? Wala na kayong mga katanungan. So, ibig sabihin ay natututo kayo. Ngayon ay papangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at ito ang pangalawang pangkat. Ang gagawin nyo lamang ay pakibasa ng panuto, pumili ng isang katangian ng banghay aralin, ipakita ang kahalagahan nito sa pamamagitan ng unang pangkat, pagsasadula, at pangalawang pangkat ay sabayang pagbigkas. Ito ang ating pamantayan. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para magprepara para sa inyong preparasyon. Tapos ng 10 minuto, okay, atin na tunghayan ang unang pangkat. Okay, magaling unang pangkat. Ngayon naman, ikalawang pangkat. Magaling, ikalawang pangkat. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Okay, dahil napakagaling ng pinakitang presentasyon ng bawat pangkat, ay bibigyan ko kayo ng 49% ang bawat pangkat. So, naintindihan lang ba ang ating tinalakay ngayong araw? Oo, magaling. Dahil naintindihan nyo, wala na kayong mga katanungan. Kung gayon, ako naman ang magtatanong. So, ngayong araw ay tinalakay natin ang tungkol sa katangian ng isang mabuting banghay. Tama ba? Okay, so tatanungin ko si Binibining Pactularin. Magbigay ka ng isang katangian ng isang mabuting banghay. Okay, layunin na, malinaw at naaangkop. Ngayon naman, si Ginoong Leo J. Magbigay ka ng isa pang halimbawa. Aktibo at nakakainggan yung mga gawain. Okay, maraming salamat. Tama ang iyong sagot. At ngayon naman si Binibining Paconla. Okay, ang kanyang sagot ay magpapahalaga sa pagkakaiba ng bawat mag-aaral. Ngayon naman ay para magbigay ng refleksyon para sa ating tinalakay ay gusto kong sumagot si Binibining Noemi. Para sa iyo, Binibining Noemi, bakit mahalaga ang mga katangian ng isang mabuting banghay sa paggawa ng isang banghay aralin? Maraming salamat, Binibining Noemi. Tama ang iyong sagot. So, kailangan natin ang mga katangian dahil ang pagkakaroon nito sa ating banghay aralin ay magre-resulta sa isang pagtuturo na epektibo at siguradong matututo ang ating mga pag-aaral. So ngayon ay magkakaroon tayo ng maliit na pagsusulit. So sa iyong sangkapat na papel ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ito. Tapos na ang 5 minuto, pakipasan ng inyong papel. 1, 2, 3, 4, 5. Narito na ba lahat ng papel? Okay, maraming salamat. Ngayon naman para sa inyong takdang aralin,
ay pakisulat sa inyong kwaderno. Wala na ba mga katanungan? Okay, kung wala na ay paalam sa inyong lahat.